Hello Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Pauna mensahe po ninyo, we have death energy. Ayan, so this is change, this is transformation happening, no? Sa buhay ninyo sa iba't ibang parte, no? Depende sa inyong sitwasyon. This is the end of an old era. This is the end of something na hindi na mahalaga para sa iyo or wala nang halaga, no, sa buhay ninyo. Kaya maaaring ma-figure out mo na it's about time na to let it go. 'Di ba? Para magkaroon na kayo ng room para sa bago. 'Di ba? Na mas maghahatid sa inyo ng magandang epekto, ng positibong epekto at yung mapapakinabangan talaga ninyo, 'di ba? Maybe you are also creating some change sa ibang parte ng buhay ninyo kasi maaring pagod na rin kayo, no? Sa kung ano man ang naging routine na lang ninyo. Maaring yung parang naghahanap siguro kayo ng mas exciting na sitwasyon, no? Kaya kailangan na tanggalin na kung ano man yung mga negative energy na lang ang hatid sa'yo, no? At palitan ng bago na positibo ang magiging epekto sa'yo. Ace of Wands, this is a new beginning energy. So, this is another new beginning energy. Maganda rito kasi baka meron kayong baka magsisimula kayo ng bagong career, magsisimula kayo ng bagong trabaho. So, maybe parte yan, no, ng mga pagbabagong ito. Baka nag-apply talaga kayo ng panibagong trabaho, naghahanap kayo ng panibagong pagkakaabalahan, yung mga ganon. So, what else? We have Queen of Wands. Ayan. So, si Queen of Wands naman, talagang desidido, diba? Determinado, focused. Kung ano dito yung sinet ninyo sa isip ninyo na gusto ninyong mangyari or gusto ninyong ma-achieve, you're really going to do anything and everything in your power para ma-achieve ninyo yon, para mangyari yon, para magawa ninyo yon, no? So, this is really about confidence then, no? You're oozing with confidence and determination at this time. We have 7 of Wands. Ayan. So, 7 of Wands is, pero in reverse to, no? Kaya parang pagod kayo rito, no? You're exhausted, you're tired, at saka, ang iba sa inyo dito, baka overwhelmed, no? Siguro overwhelmed kayo. Feeling ko yung exhaustion na to, hindi ito yung sa trabaho. Hindi ito yung pagod kayo sa work, pagod kayo sa responsibilidad, obligasyon ninyo. Parang hindi ganun eh. Feeling ko dito, napapagod na kayo dealing with the people na siguro mga inggitero at inggitera sa inyo. No? Parang ganun. Na pagod na kayong makinig sa mga chismis, pagod na kayong malaman, no, kung anong mga pinagagawa ng mga taong ito sa paligid ninyo na maaring mga naiinggit lang sa inyo. So, parang ganon, no, yung napipick up ko dyan. What else? We have 9 of Wands. So, related talaga to dito, yan na-pick up ko dyan. So, you really need to, establish your boundaries, no? Para alam mo kung hanggang saan lang din ang limitasyon ng mga tao towards you. Ano mga limitasyon mo din, no, sa kanila, 'di ba? So, kailangan mo 'yon para protektahan mo yung hindi lang yung sarili mo, but also to protect the kind of relationship that you have with those people around you. Kasi yung pagsiset ng boundaries, no, nakakatulong yan sa mga relationship, kahit anumang klaseng relationship, para mas maging stronger, para mas magkaroon kayo ng respeto sa bawat isa, para mas magkaroon kayo ng mas malalim na pag-iintindihan, no? Because you know your limitations, you know your boundaries, kaya mas magiging mas matatag, mas maganda ang inyong relationship. The Hanged Man in reverse, ayan, so stagnation energy ito, no? So, baka kailangan mo na magpahinga, kailangan mo na mag-contemplate, kailangan mo na tumigil muna sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo and give yourself time para makapag-reflect, no? Give yourself time para ma-re-evaluate ninyo kung anong mga nangyayari sa buhay ninyo. Okay? What else?
we have Knight of Wands. Ayan. So, dito naman sa Knight of Wands, this is travel energy, no? So, baka meron kayong pupuntahan, meron kayong babiyahiin, or maybe, baka yung pagpapahinga ninyo would involve travel. Baka gusto ninyong magbakasyon talaga. Maybe you're going somewhere, no? Baka pupunta kayo sa bakasyon, pupunta kayo sa somewhere na, alam mo yon, yung makakapagpahinga ka talaga. Kasi maaari din magbabakasyon ka dito mag-isa, no? Pwedeng ganon. Para talaga makapagmuni-muni kayo at makapagnilay-nilay kayo. So, that is very possible, no? So, you're going to be very, ano din sa ngayon, energetic, no? And confident about kung ano man ang plano ninyo sa ngayon. So, what else? We have Empress. Wow, napakaganda naman. Kasi, this is really a beautiful energy, lalo-lalo na pagdating sa inyong kaperahan, aspeto. Kasi this is very abundant and prosperous energy. So, maaring meron kayong kaperahan na parating, maaring meron dito mga financial blessings, financial opportunities na dadating na maghahatid talaga sa inyo ng kasaganaan sa pera, no? So, pwedeng ganon. Pwede rin ang iba sa inyo rito is, baka nagbubuntes, no? Or baka magbubuntes, no? Parang ganon. Pwedeng manganganak na ang iba sa inyo rito. Kung hindi man ganon ang inyong sitwasyon, then maybe you person yung pwedeng manganganak na. Or kung hindi man, baka baka kapamilya mo, kaibigan mo, mga ganon ba? So, anong final message ninyo, Pisces? Final message ninyo for today is Star. Wow. So, this is guidance, no? This is guidance. This is intuitive messages, no, na pinapadala sa inyo ng universe. So, you need to pay attention to that. At pwede rin, no, na ito, miracles. So, maybe there are miraculous moments, miraculous events that are about to unfold sa buhay ninyo sa ngayon. So, good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.